maulan na hapon mga boss, mga sir. Muli ay may papakita ako sa inyo regarding dito sa aming gamit na defrost. Samahan nyo ako ngayon at tingnan natin ano ba yung mga defrost na ginagamit natin maliban doon sa mga defrost heater, sa fan blowers. So dito mga sir, mga boss, ay gumagamit kami ng traditional na water defrost. So sa bagay ito ay hindi lang ngayong ginagamit. So maski mo ng mga naunang sistema gumagamit din ng water defrost. At bawat isang pump niyan ay isang blast freezer po ang dinidefrost. So ito nakaano to sa blast freezer. So yan, dahil 6 yan na pump, so 6 na blast freezer po, yung 6 na room ng blast freezer ang dinidefrost natin. So makikita nyo ito, nakadefrost po tayo. So itong may linya kami dito, ito yung mga return line galing to sa drain ng ating evaporator. So nire-recover namin kasi minsan pag kinukulang kami ng supply ng tubig, lalo yung peak hour sa kasagsagan ng aming operation. So kinakapos kami ng tubig, although hindi talaga advisable na mag-recover, pero kung sa tingin nyo ay makakatulong para yung defrost nyo ay magtuloy-tuloy, so nilagyan namin na ito ng return line papunta dito sa tangke. Yun ibubuga uli doon sa ating evaporator. Situate lang na yung ating tangke ay mayroon ni strainer doon sa ating pump para kung sakaling makakahigop yung ating pump or makakabalik, may babalik na mga residual or mga solid waste na galing doon sa evaporator. Minsan kasi nakakahigop yung ating evaporator ng mga plastic, mga papel, or yung mga residual ng galing doon sa ating mga frozen na product na pinapasok sa flash. So nakakahigop yun. So meron tayong strainer doon sa loob ng ating tangke. Sa loob niyan ay may mga strainer para yung mga solid waste or yung mga kulit na waste ay hindi sasama doon sa ating pump para hindi magbara yung shower ng ating defrost. So yun mga boss, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung panggamit naming defrost. So traditional po ito, although binago lang po yung piping at saka sistema, pero parehas pa rin po yung yung gamit. So gumagamit din kami dito ng defrost heater sa ibang mga storages. Pagdating dito sa mga blast, so gumagamit kami ng water defrost kasi mahirap pong lusawin yung ating yellow sa blast freezer, lalo tigit kung nakasit tayo sa negative 35. So matagal po kung heater lang gagamitin natin, so matagal po malusaw yung yellow. So gumagamit kami ng water, so defrost water ang ating ginagamit para malusaw kaagad yung ating yellow o yung namuong yellow doon sa ating evaporator, para mas mabilis yung ating pag-unload at saka pag-load ulit ng ating mga produkto. So mas nagiging efficient yung ating blast, nagagamit ng maganda dahil nakakapag-defrost tayo ng mas mabilis. So yun po mga boss, mga sir. Although itong iba wala itong return pipe, so ibig sabihin diretso ito ng tapon. Depende din sa setup ng evaporator. Pag mababa yung drain, so hindi namin nilalagyan kasi ng return line kasi pagdating dito sobrang baba na yung so hindi aabot dito yung baka babalik lang doon sa evaporator yung ating tubig. So wala siyang so diretso lang siya ng tapon. Although yung iba dito may mga recovery pipe tayo, diretso ulit dito sa tangke natin para at least may recover natin yung Din pag ganitong setup mga boss, mga sir, situate na lagi po itong lilinisan. So ang cleaning po nito ay weekly. So dapat linggo-linggo i-drain natin ang tubig nito para hindi maging acidic yung ating tubig. So para hindi masira yung ating evaporator, kasi kung
acidic na yung tubig natin. So marami ng dumi ang na bumabalik dito sa natin sa magiging acidic yung ating tubig. So may tendency na yung evaporator naman mismo yung masisira, yung mga fins ng ating evaporator. Kaya kailangan linggo-linggo papalitan nyo ito ng tubig. Or pag nakikita nyo mas marami ng dumi, so ditrin nyo na rin, papalitan nyo na rin tubig. So ganoon lang mga sir. At hindi naman namin ina-advise sa inyo although kung masakaling makakatulong din sa inyo, pwede rin ninyong gawin ang ganitong sistema. Lalo tigit doon sa kakulangan ng tubig. So lalo tigit kung ang tubig nyo ay laging kulang, laging kinakapos at kailangan nyo ng tuloy-tuloy na defrost. So pwede din ganitong set up ng defrost ang gawin ninyo. So yan mga boss, pinakita ko lang sa inyo ano yung pa yung mga defrost na ginagamit namin, maliban doon sa heater, sa blowers, especially din sa mga blast freezer namin. So ito talaga yung mabilis na makalusaw ng yelo. At huwag lang ninyo kalilimutan, i-drain lagi natin yung ating tangke para hindi po maging acidic yung ating water supply, para hindi naman masira yung evaporator natin at yung tumagal yung buhay ng ating mga unit. So yan po mga boss, mga sir, at maraming salamat, thank you very much. At paki-like lang po, subscribe, at paki-comment na rin kung meron kayong komento sa ating video. So maraming salamat at magandang araw po.